Yun, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, isang mapagpalang umaga, araw o kung anong oras man sa inyo diyan sa lahat ng mga viewers po natin. At yun, ang video po natin ngayon or vlog natin ngayon is about ano lang po, real tukan. Ayan po. Hindi lang po kasi ako makatiis mga buddy. At ayan, pasensya na dun sa mga viewers ko ng mga kabady na hindi naman alam yung ano, yung mga nangyayari. Siyempre, dating iba-iba, nanggaling tayo sa iba't ibang community. So, ito lang kasi ay siyempre bilang pagmamalasakit sa isa nating kaibigan na kung saan ay baka hindi niya namamalayan na sinisira na pala siya or meron na palang mga bukbuk o anay, kumbaga sa bahay na unti-unting sumisira sa kanyang bahay at hindi niya napapansin dahil siyempre sobrang busy o kung mga ginagawang mas mahalagang bagay at yung mga maliliit na detalye mga buddy ay hindi niya na napapansin. So, siyempre nagmamalasakit tayo dun sa mga gano'ng bagay mga buddy at ipinagmamalasakit natin ang taong 'to, ang kanilang pamilya. Didirektahan ko na po kayo ang ka-business family. So, mga buddy, hindi man lingid sa inyong kaalaman na siyempre kaibigan ko sila kuya, ang ka-business family at hindi madali din sa akin yung nakikita kong mga bagay na ikasisira nila ay magwawalang kibo na lang tayo. So dito mga buddy ay detalyado kong i-de-detail natin lahat at ihihimay-himay natin lahat kung ano ba, kung meron bang talagang basehan yung mga sinasabi ko or meron ba akong punto, 'di ba? May point ba ako? At nawa sana ay mabigyan din ng maunawaan yung iba at pati si kuya siyempre. Si kuya naman nakakausap ko naman yan anytime naman yan, puwede kong tawagan, puwede kong i-chat. Pero siyempre mas maganda na rin, mas mabuti na rin na ginawa ko 'tong video na 'to at least kasi ang ginagawa nilang atake kasi ay dito rin sa social media kung paano sila manira. So, hihimay-himayin natin dito mga buddy yung mga punto kung saan hindi napapansin ni unti-unti na pala na akala ni kuya na nakakabuti. Pero again, hindi ko sinasabing totoo itong sinasabi ko at hindi ko rin sinasabing ah, ito na talaga yung tama. Pero isa lang masasabi ko, eto talaga at ipapakita ko sa inyo na may basehan at sasabihin ko sa inyo at ipapa-realize ko sa inyo paunti-unti mga buddy para at least mabigyan kayo ng linaw at kung ano talaga yung motibo nila. So, may mga bagay kasi nung 'di ba kung mapapansin niyo mga buddy si kuya, nung nandun ako naging editor niya ako. Siyempre nakikita ko 'yan, yung takbo ng channel nila, yung community nila. At siyempre hindi naman tayo papayag na kahit wala na tayo do'n, 'pag nakikita nating medyo ano na, tagilid na, medyo obvious na, maaaring hindi napapansin ng iba, pero sa amin na mas nakakaalam at nakakaintindi, obvious na po yung ginagawa kasi nila. So ano ba yung binabanggit ko, wala pong iba na sumisira kay kuya or, ah gano'n na. Yun na yung term na gusto ko, Yun yung term na gusto kong sabihin kasi real talk na tayo. Ayokong magsabi ng mga, pasakaling mga salita dito mga buddy. Kilala niyo naman ako, prangka ako magsalita, kung masakit, masakit, hindi, hindi. Ayoko yung sinasabi ko yung gusto niyo lang marinig. Paprangkahin ko kayo mga buddy. Para sa akin 'to at sana ma-realize ng iba at ni kuya na rin, ng ka-business family na, hindi nila namamalayan may mga unti-unti na palang sumisira sa kanila. So ayan, isa-isahin natin at detalyado natin papakita mga buddy para at least maunawaan niyo din. Sino-sino ba 'tong mga tinutukoy ko? Actually marami sila mga buddy. Marami sila kuya. At ipapakita ko rin sa video na 'to at papa-realize ko na ikaw na bahala kung alam ko naman kung paano ka mag-isip kuya at alam ko din kung paano ka naging matulungin. Kaya baka nangingibabaw sa'yo yung alam ko naman na laging nangingibabaw sa'yo yung positive kaysa sa negative. Pero siyempre sa mga panahong 'to kasi, ayoko naman din magsawalang kibo. Kasi nga siyempre 'di ba, hindi naman, basta-basta na lang porket wala tayo, wala na tayong pakialam, 'yan 'di ba? So, concerned pa rin ako kasi nakita ko kung paano ako nag-umpisa, sama-sama tayo kung paano tayo nag-umpisa nila Papa Dins. Kaya hindi biro at hindi rin ako papayag na ganyan-ganyan lang, bigla kang masisira o, malulubog, 'di ba? Hindi ko naman sinabing malulubog na talagang takda, pero, base kasi dun sa performance ng channel ni kuya, maraming nakakapansin at marami ring nakakita. Kayo na rin makakapagsabi mga buddy na which is yung, nasa almost 500 subscribers, 500,000 500K subscribers ay
hindi hindi normal yun na magkaroon ka lang ng 30,000 views, 20,000 views, 'di ba? Sa larangan ng pagcha-charity at tama pa yung ginagawa mo sa larangan pa ng, pagtulong, 'di ba? Imposible, 'di ba? Kasi makikita naman natin na ako kasi nasubaybayan ko yung pag-grow ng channel ni kuya. Most of mga viewers nila ay talagang mga ano 'yan, mga sa charity, pagtulong. At imposible na yung ginagawa nilang pagtulong, eh, magkakaroon lang ng 20K views, 30K views, 'di ba? Nakakapagtaka. Kaya dito hihimay-himayin natin kung sino nga ba at paano nga ba ginagawa ng mga anay, yung mga bukbok, yung kanilang diskarte para unti-unting, lumubog at makakuha din ng simpatya. Una, kinuha nila yung simpatya ni kuya, and then, unti-unti pala tinitira nila. Sino ba 'tong mga tinutukoy ko mga buddy? Hindi ako magpapaligoy-ligoy, lahat ng mga reactors except kay Sir Taong Gala. 'Yan, ipapaliwanag ko din mamaya mga buddy kung bakit except si Sir Taong Gala. Kasi si Sir Taong Gala mga buddy ay, isa 'yan dati pa nung nagcha-charity din ako, kilala ko 'yan. Kilala ko ang karakas ni Sir Taong Gala at isa rin 'yan na ang puso niyan ay napakalaki sa pagtulong. At nagpapasalamat nga din ako at nagkaroon siya ng pagkakataon na maging, reactors ng, ka-business family at nagulat din ako kasi nagcha-charity 'yan, eh, si Sir Taong Gala nagcha-charity 'yan at talagang pinapanood ko rin dati yung mga video niya at kahit naman ako dati nung nagcha-charity, isa 'yan sa nag-i-sponsor pa sa akin, si Sir Taong Gala. So, kaya napakalaki ng respeto ko diyan. Pero the rest ng mga reactors ni kuya, the rest na mga buddy lalahatin ko na sila, eh, may mga babae pa nga, eh, 'di ba? Dapat nga hindi reactor ang tawag sa kanila, reactress dapat, 'di ba? Pero by the way, mga reactor ni kuya, "Kuya, eto sasabihin ko sa'yo, huwag ka sanang magdadamdam o huwag sanang sasama yung loob mo. Pero ito lang kasi yung nakikita kong ano, dahilan kung bakit, gano'n na lang yung pagbaba ng views mo at parang unti-unting hindi makausad yung channel mo." Kasi unang-una tingnan mo, wala kasing ginawa yung mga reactors mo kuya kundi sa negative lagi nagre-react. Si ganito, si ganyan, parang parang ano lagi, negative lagi, negative vibes lagi ang ano nila, ang kanilang, dala o kanilang reaksyon o kanilang, bina-vlog. Ang kanilang mga video negative palagi. Siguro may mga positive man pero sa porsiyento ng 100% siguro wala pang 2%, 'di ba? Panay negative kasi yung ginagawa nila. Ngayon, kung paano ko nasabi kuya na unti-unting nasisira yung channel mo dahil sa kanila, kasi pansinin niyo sa ibang vloggers mga buddy, sa ibang mga malalaking channel meron silang mga reactor pero tignan mo yung mga reactor nila talagang binu-boost nila pataas yung mga nagagawang kabutihan nung kanilang nire-reaksyonan, 'di ba? Marami akong mga reactors sa Kalingap Reactors, mga kakilala ko, mga kaibigan niya sila Kuya Jolay Paunil. Kung mag-react sila napakagaganda. Talagang binu-boost nila yung moral nung kanilang, ah, nirereaksyonan, yung kanilang, kasi reactors sila 'di ba ng Kalingap. So, binu-boost nila. So, ang nangyayari lumalawak tuloy yung naaabot ng kanilang channel sa pamamagitan ng mga reactors in a positive way, 'di ba? Ngayon, iibahin natin dito sa ka-business reactors kasi kakaiba, eh. Pansinin niyo at alam kong napapansin niyo naman 'yan mga buddy, mga ka-business. Tingnan niyo nung gumawa ako ng reaction video about doon sa problema ng, kagwang sa kanilang channel, 'di ba? Galit na galit sila, 'di ba? Kuya, 'di ba? Galit na galit sila at, bakit kayo galit na galit? Kasi nagbigay lang naman ako doon ng information kung paano nila maaayos at kung ano yung mga dapat nilang gawin. Pero tignan mo yung mga reaksyon nila. Unang-una, mga reaksyon nila gumamit sila ng mga salitang, lagi nilang sinasabi kasi itong mga buddy, lagi nilang ginagamit yung mga salitang bypass, 'di ba? Kung paano 'to nakakaapekto doon sa nirereaksyonan nila, malaki ang impact nito mga buddy kasi lagi nilang ginagamit yung walang respeto, 'di ba? Hindi nagpaalam, 'yan. 'Yan usually yung mga ginagamit nila sa mga reaction video nila, eh, mga bypass. Although ako, mulat naman ako sa katotohanan na before pa, bago pa lang ginagawa yung grupo na 'yan or siguro hindi pa matagal na nagawa yung grupo na 'yan ng reactors na 'yan, ng ka-business reactors, nandun pa ako kila kuya nun at alam niyo 'yan na
kasama pa ako na nakaka-video call niyo kami. Lahat ng nasa ka-business family, 'di ba? Nakakausap niyo kami diyan through video, ano tawag dun, video group, basta nandun lahat kayo, 'di ba? So, alam ko 'yan na si kuya, talagang on hand sa inyo kasi nga gusto niya kayong iangat. Ngayon, ang hindi lang napapansin ni kuya, yung diskarte niyong pagba-vlog na unti-unti niyo na pala siyang sinisira. Kasi gaya ng mga ginagamit niyong salita, kung papaano nagkakaroon 'to ng impact mga buddy, pansinin niyo at pag-isipan niyong mabuti. Unang-una, 'pag gumagamit sila ng mga salitang hindi nakakabuti katulad nung bypass, walang respeto, hindi nagpaalam, 'di ba? Ang lalabas diyan, sinabing, ay, katulad nung mga nakaraang video, 'di ba? Nag-vlog kami ng pagtulong, 'di ba? Yung blinag namin si Jonathan. Ito, lalahatin na natin, ito, tackle na natin lahat dito mga kabady natin, mga ka-business natin para mabuksan din yung isip nyo at magkaroon din ng linaw at masawata itong mga ginagawa nilang kabulastugan. Ito, real talk lang ako mga buddy. Hindi nyo ako makikitaan ng ganitong mga salita o ganitong pananalita kung ako'y talagang nasa katinong kaisipan kasi ayoko talaga magsalita ng mga ganito. Pero yung pinagmamalasakit kasi natin ang ka-business family at ang kanilang channel at siyempre kaibigan natin 'yan. Pero hindi naman puwedeng na isawalang bahala natin 'yan. Sabi ko nga kay kuya, kahit wala ako diyan, kakagat naman kuya, 'di ba? Kahit hindi porket wala tayo do'n, hahayaan lang natin yung mga bagay-bagay na kung sino-sino lang na sirain yung mga bagay na pinaghirapan ng ating mga kaibigan na matagal nilang ginugulan ng panahon hanggang ngayon pinaghihirapan, sisirain lang nila ng paunti-unti. So, hindi tayo papayag nun. So, kung mapapansin niyo mga ka-buddy, mga ka-business, nung nakaraan nag-vlog kami kay Jonathan about doon sa pagtulong, galit na naman yung mga reactors. Bakit? Ang tanong bakit? Bakit hindi niyo na lang binus sana yung ka-business, actually wala naman kaming sinabing masama kay kuya, Kahit panoorin niyo lahat yung mga vlogs about kay Rick Aningat. Kasi Rick Aningat, isasama ko na dito kasi lahat naman 'yan na ano, diskarte yan ng mga reactors, Kay Boss Rick Aningat, kay Renji, ako, kila Boss Wakiwak, 'yan. Ngayon, kila Tunying, ayan, 'di ba? Yung mga recent lang, 'di ba, na pangyayari, 'di ba? Kasi obvious na kayo mga reactors, Ang ginagawa niyo kasi pailalim niyo tirahin si kuya, pailalim. Ngayon, nung nag-vlog kami about kay Jonathan na pinapangaralan namin at tinulungan namin, galit na galit yung mga reactors, 'di ba? Siyempre, si kuya hindi naman namo-monitor lahat yan ni kuya, Yung mga reaction nila, hindi lahat namo-monitor yan ni kuya. Ngayon galit na galit yung mga reactors. Pinagtitira kami, binanatan kami na binaypas daw namin si kuya, wala kaming respeto, 'di ba? Hindi kami nagpaalam, mga ano ba 'yon, mga mga mapagsamantala, ayan. Siyempre, 'pag napanood yan ni kuya yung ano nila, yung reaction video nila, siyempre magti-trigger yung ano ni kuya, yung damdamin niya. Oo nga 'no, parang mapapagano'n yun, Oo nga 'no, ba't gano'n? Siyempre dala na rin siguro ng pagod, ng busy. Gano'n talaga yung unang, mararamdaman ng kahit sino na makakapanood sa mga reaction video nila. Ngayon, hihimay-himayin natin yung paano nilang dinidiskartehan. Sabi ko sa inyo mga reactors, darating yung panahon magsasalita ako, dahil kung hindi man makapagsalita yung iba at hindi nila nalalaman yung mga diskarte niyo, hindi ako magdadalawang isip na ako ang magsalita. Kasi nga, ako ay mismong tumira at nakarating doon sa ka-business house. Kayo ba, nakarating ba kayo o nakausap niyo man lang ba ng isang oras ng personal si kuya para masabi yung mas kilala niyo na siya, 'di ba? So, ako yung mas magmamalasakit sa kanya kasi tumira ako doon, Kilala ko ang karakas ni kuya, kilala ko ang ugali nilang ka-business family. So, eto mga buddy, noong tinulungan namin si Kuya Jonathan, noong nag-vlog kami, galit na galit yung mga reactors kasi nga nag-bypass daw kami, hindi kami nagpaalam. Siyempre, 'pag napanood yun ni kuya, gano'n talaga yung isipin niya, parang maano yung damdamin niya, "Oo nga 'no, sila buddy hindi nagpaalam sa'kin, ganyan, ganyan." Although hindi gano'n si kuya, kasi wala naman tayong narinig, 'di ba? Wala tayong narinig mula kay kuya. Ibabalik natin kung kung i-rewind natin nung mga nakaraan, 'di ba? Binanatan din ako niyan,
nila Boss Renji nung umalis kami sa ka-business house, nung umalis ako at nagpahinga na, umalis na ako sa ka-business house at dahil nga sa asawa ko nagbuntis na na maselan. Actually, wala naman kaming problema nila kuya, eh, pero binanatan kami ng ano, 'di ba, ng mga reactors. Kesyo may ginawa daw kaming kabalbalan, may ginawa kaming kabulastugan, sila Ranger, walang utang na loob, ganito, ganyan, 'di ba? O kung ano-anong binanatan nila sa amin. Pero wala kayong narinig mula kila kuya sa ka-business family na against sa amin nila Ranger, 'di ba? Wala. Sila lang ang bakbak ng bakbak. So, dahil nga sa kagustuhan ni kuya na umangat siguro yung mga reactors, hinayaan niya lang. Kasi nga, gusto niyang umangat eh, di ba? Nananatili o nangingibabaw lagi yung positive kay kuya eh. Pero, doon na nag-uumpisa na tinitira na siya ni kuya, tinitira na nila si kuya pailalim. Kasi nga, siguro nakita nila, ay hinahayaan na lang naman tayo ni kuya, hindi tayo nahalata ni ka-business, wala to, hindi tayo nagigets ni ka-business. So, ayan na, yun yung umpisa. Kung bakit ko nasabi mga buddy kasi, tingnan mo, ginagawa kasi nila, hinahati-hati nila kuya yung mga viewers mo. Nagkakaroon ng pagkakabahagi-bahagi. Kung paano ko nasabi, tignan nyo, nung umalis si Power Ranger, actually hindi naman siya prinomote ni kuya eh. Oh, di ba? Wala kayong makikitang video ni kuya na prinomote nila yung channel nila. Ranger, di ba? Bakit lumaki bigla at napakabilis ng paglaki ng channel nila Kuya Renji, nila Ate LB? Kasi nga binakbakan ng binakbakan ng mga reactors. Ngayon, syempre, sumikat sila Ate LB. Binakbakan nila ng binakbakan eh. Ngayon, nagkabahagi na yung mga viewers ni Kuya. Ngayon, dahil binakbakan nila si Kuya Ranger na walang utang na loob, na pagkatapos tulungan, kakalabanin, kesyo ganyan. So, syempre, yung isip ng viewers, Kuya, sana nakikinig si Kuya at ma-realize din ni Kuya. Yung isip ng mga viewers na pumunta kila Kuya Ranger, nag-subscribe doon, medyo tagilid na sa'yo yun. Kasi nga, ang iisipin nila, grabe naman to si ka-business, papag malaki, bakit kailangan pa ba? Kasi lagi kong nakababasa to sa comment eh, bakit kailangan pa ba magpaalam sila na gumawa ng YouTube channel, di ba? Gumawa pa ba yung, kailangan pa bang magpaalam sa ka-business family, kay ka-business, sa kanya ba ang YouTube, di ba? So, ganun yung implication nung ginagawa nilang reaction video doon kila Kuya Renji at implikasyon doon sa channel ni Kuya Ka-Business. Kasi yung mga pumunta doon sa channel ni Kuya Ranger na nag-subscribe, medyo alanganin na sa Ka-Business family kasi nga, ang nasa isip nila, dito na tayo kay Ranger kasi minahal natin nung nasa Ka-Business family. Tapos nung umalis sila, bigla na lang sasabihin ng mga reactors na walang utang na loob, ganyan. Ganyan naman pala si ka-business, bakit sa kanya? Sa kanya ba yung YouTube, 'di ba? Bakit kailangan pa magpaalam? Laging ang implikasyon, kahit galit yung mga viewers sa reactors sana, doon dapat kayo sa reactors magalit, mga viewers naming minamahal eh. Hindi doon sa may-ari ng pinanggalingang channel. Kasi ang nangyayari kasi, nagsabi yung reactor ng walang utang na loob si Ranger, 'di ba? Manggagamit si Ranger. Ang nangyayari kasi, nagagalit kayo kay ka-business. 'Di ba? Bakit kailangan pa bang magpaalam kay ka-business pag gumawa ng YouTube? Instead, imbis na doon sana kayo sa reactor magalit, doon sa nagsasabi. Kasi unang-una wala namang sinasabing masama ang ka-business family tungkol kila Power Ranger. Nagigets yung mga kaibigan, mga ka-business, mga kabady natin. Tapos yun, doon na tumitira ngayon paunti-unti itong mga reactors na mga walang hiyang to. Pasensya na kayo sa term ko kung sino-sino kayo, hindi ko naman kayo kilala lahat. At may mga ilan-ilan na kilala ko na wagas din kasi mag-react pero obvious na at hindi na ako makapagtiis mga buddy, masasabi ko to sa inyo. Kasi ayoko rin tuluyang masira ang channel ni Kuya kasi sa kagustuhan lang ipaangat kayo, unti-unti nyo namang siyang sinisira, binabagsak. So, ganun yung nangyari kay Power Ranger, di ba? O, maraming nag-sub, na-monetize nga kaagad si Power Ranger kasi sinuportahan siya ng mga tao. Saan ba galing yung mga tao kay Power Ranger? Di ba? Galing sa ka-business family. Wala nang ibang panggagalingan eh. Kasi galing si Power Ranger sa ka-business family, nung umalis siya, naggawa siya ng YouTube channel, tapos binakbakan naman itong mga reactors na to, syempre, mas nakilala yung channel nila Boss Power Ranger. Ngayon, yung mga nag-subscribe dito dahil nga na-condition na yung mind ng mga reactors na to, yung mind ng mga viewers na pumunta kay
Boss Power Ranger, ganyan pala si ka-business dapat kailangan pang magpaalam, ay 'di ba? Ganyan pala porket tinulungan, kailangan balikan ganyan. Porket nabigyan ng puhunan, kailangan magpasalamat palagi. Gano'n na-condition na ng mga reactors dahil sa reactors 'yun, kasi gumawa sila ng mga negative na react. So, ang siste, ang galit ng viewers napunta ngayon kay Kuya Ka-Business. So, siyempre yung imbes na manonood doon sa vlog ni Kuya Ka-Business, hindi na kay Power Ranger na sila nanonood kasi nakondisyon na yung mind nung mga reactors na 'to, yung mind ng viewers na hindi maganda ang pag-uugali ng Ka-Business family. Alam ko nage-gets niyo 'yan, mga buddy. So, gano'n yung nangyayari, hindi lang naman kasi isang video, binakbakan nila ng binakbakan si Kuya Ranger, pagkatapos no'n marami, nag-boom, nag-boom si Kuya Power Ranger, pababa ng pababa ang ka-business official. Kasi nga yung mga, nanonood na kay Boss Power Ranger, ayaw na, medyo tagilid na sa ka-business family kasi nga nadali na sila ng reactors, nalaso na ng reactors yung isip nila, Gano'n yung nangyayari. Pangalawa, kay Boss Aningat, binanatan naman nila si Boss Aningat ngayon sa mga issue-issue, 'di ba? O tignan niyo, wala namang sinasabi si Boss Aningat, hindi siya nag-reply, hindi siya nag-response. Ngayon siyempre sa bakbak ng mga reactors na 'to, siyempre napuno din siguro 'to si Kuya Ka-Business at nakapagsalita. Although ilang ulit siyang naghingi ng sorry, 'di ba? Na dapat hindi naman niya ginawa. Kasi alam ni Kuya Ka-Business, na-realize niya siguro na pambihira nadali ata ako ng mga viewers ko, 'di ba? Gano'n kasi may isipin ni Kuya Ka-Business, nadali ako ng viewers ko, parang ano ako, kaya siya humingi ng sa tawad. Pero ang totoo niyan, reactors ang dumali sa'yo, kuya. Kasi kinondisyon nila yung mind ng mga viewers para gano'n yung maging tingin sa'yo ng tao, 'di ba? Ilan ang subscribers na nadagdag kay Boss Aningat, 'di ba? May mga nawala pero biglang dumami. Nung mga sunod-sunod na reaction ng mga reactors na 'yan, 'di ba? Pangatlo sa akin, mga buddy, nung umalis ako diyan, 'di ba? Binakbakan din ako ng binakbakan, 'Yan may mga reactors na bumakbak ng bumakbak sa'kin. Ilan ang viewers na dumagdag sa'kin? Napakarami, mga buddy. Hindi lang ata 3,000 do'n sa ilang video lang. Pero, nagpapasalamat ako sa inyo, pero siyempre mali 'yun, mali, mali. Kasi nga marami na kuya din ang nagcha-chat sa akin, maraming nagko-comment na siguro, alam ko hindi mo naman kasi nababasa lahat. Maraming mga nagko-comment sa akin sa mga vlog ko na, ganyan pala ang ka-business. Ay, okey lang 'yan buddy. Eto mga ka-buddy, ka-business namin, hindi ko po 'to sinasabi ginagawa para siraan kayo. Ito po ay ipinapa-realize ko po sa inyo na sana hindi po tayo magkabaha-bahagi kasi isa lang naman po yung community natin. Kung sa community kayo ni kuya, stay po kayo sa community ni kuya. Kasi masaya po kami na naka-stay kayo sa kanila kasi marami po silang natutulungan. Ngayon, kung mag-extend man po yung support nyo sa amin, lalo po kaming magpapasalamat. Pero yung pag-stay nyo kung saan po kayo dating humanga at kung saan po kayo talagang sumuporta kila kuya dati, stay po kayo. Wag po sanang makondisyon yung mind nyo dahil lang sa pinapasok ng ah, mga reactors, yung mga hindi magandang issue na yan sa inyong isip. At ngayon nawawalan kayo ng gana o kaya nagkakaroon kayo ng ibang isipin tungkol sa ka-business family. Nung binakbakan ako niyan ng mga reactors, napakaraming viewers yung pumunta sa akin, 'di ba? Nag-boom yung channel ko. Bakit kuya nag-boom yung channel ko? Kasi binakbakan ako ng mga viewers. Ay, ng mga viewers, ng mga reactors mo. Which is, yung mga viewers na napunta sa akin na galing sa'yo, nagko-comment dun sa channel ko. 'Di ba, napag-usapan natin yung nung nakaraan. Boss Buds, nayari ako sa comment section mo. O 'di ba? Totoo 'yan kuya. 'Di ba, napag-usapan natin 'yan na nayari ako sa comment section mo. O 'di ba? Kasi nga nakondisyon sila ng mga reactors mo, ang nangyayari kasi pinag-aaway-away nila, so nung nakondisyon yung mind nila, tawa-tawa na yung mga reactors, ganyan si ka-business, nadadali na natin. Hindi yan maka-check si ka-business, ganyan yan. Pero alam ko naman kuya na hindi gano'n, hindi ka gano'n. At hindi ka gano'n pwedeng ismul-ismulin ng mga reactors mo at pwedeng bilog-bilugin. Medyo nangingibabaw lang kasi sa'yo yung yung kagustuhan mo na mapaangat sila. Pero
ito sana magbigay din ng mind opener sa inyo na hindi na maganda yung ginagawa nila. So, hindi ko sinasabi na hindi maganda na magkaroon ng reactor. Maganda magkaroon ng reactor kung magagaling at mahuhusay at tama yung ginagawa ng mga reactors mo. Ngayon, nung binakbakan ako kuya, libong subscribers mo ang napunta sa akin. At ang daming nagko-comment sa mga comment section ko, halos magkapudpud na tong daliri ko, kakabura, kaka-remove ng mga masasamang sinasabi tungkol sa'yo. Kasi syempre, tinatanggal ko yun. Ay, hindi ko matanggal lahat kasi napakaraming comment eh. Minsan, nagko-comment yan ng 1,000, 500, 600. Syempre, hindi ko lahat yan mababasa. Ngayon, pudpud na ata yung daliri ko, kakatanggal ng mga bad comments sa'yo sa channel ko kuya eh. Ang problema, yun nangyayari. Imbes na viewers, solid viewers mo, napunta na sa akin. At medyo ilang na sila sa'yo manood. Ayaw ko na manood sa Ka-Business Family kasi ganyan pala yan. Kasi nung umalis ako dyan, di ba, binakbakan ako. Binakbakan ako ng binakbakan ng ng mga reactors mo. Wala ka namang sinasabi, wala ka namang salita. Ngayon, syempre, yung mga naniniwala sa akin at nagmahal sa akin nung nandyan pa ako, sasama sa akin yun. Na which is maganda sana kasi nga na-extend na yung community mo sa akin. Ang problema, pumunta sa akin na may galit na sa'yo. Yun yung ginagawa ng mga reactors mo na pailalim na hindi mo napapansin ko yan. So, nagko-comment sila sa akin kasi hindi sila makapag-comment sa'yo eh. Ayaw na nila manood eh. Ayaw nila mag-comment sa'yo eh. Kasi mas lalo silang madidikdik. So, syempre, ang maganda sana, yung viewers mo, ang ganda nga sanang pangyayaring gano'n na-extend sa akin yung viewers mo, eh, 'di ba? Mag-ano tuloy, yung mga viewers ko na hindi ka kilala, 'di ba? Makikilala ka at maaaring mag-subscribe sa'yo. Ngayon, binakbakan ng mga reactors na 'to ng mga negative vibes. Siyempre hindi ka na panonoorin. Papanoorin ka siguro isa, dalawang video mo tapos ang isip ng mga makakapanood sa'yo, "Ay ganyan pala yung ugali niyan, eh." Kasi siyempre gagamit sila ng salitang bypass. No, gagamit sila ng salitang hindi nagpaalam, walang respeto. Ang implikasyon dun sa'yo, bakit? Binaypas nyo siya. O gumawa ng YouTube channel, binaypas nyo, hindi kayo nagpaalam kay ka-business. Ang implikasyon yun sa'yo, bakit kailangan pa ba namin magpaalam kay ka-business? O, di ba? Sabi ng mga viewers, bakit kay ka-business ba yung YouTube na yan? Bakit kailangan pa magpaalam ng mga yan para gumawa ng channel? O, sa akin naman, na hindi ka nagpaalam, sabihin nila, umalis si Thinking Body ng hindi man lang papaalam, walang utang na loob. O siyempre, sasabihin ng mga viewers na solid sa akin, o bakit? Si Thinking Body ba, kailangan pa bang magpaalam ni Thinking Body? May sariling pamilya yan. O, di ba? Kailangan pa bang lahat na lang ng bagay ipaalam kay ka-business? O, di ba? So, parang ang tingin, lahat sa'yo masama na. Pero dapat, ang tingin nila, dapat doon sa reactor na nagsasabi. Pero wala silang pakialam doon sa reactor sa'yo. Kasi nga pinag-aaway-away niya yung mga community mo. Sana makuha mo kaya. Yung ibig sabihin, alam kong hindi naman lingid sa ano mo yan kaya sa isip mo eh. Pero gusto ko lang din ma-emphasize at makita na unti-unti ka nilang tinitira. Ngayon, bibigyan kita ng balala. Bibigyan kita ng babala, kuya ka-business, na ayokong dumating sa point o dumating sa time na talagang medyo mahirapan ka na. Kasi alam ko napaka-open mo sa mga reactors mo. Napaka-bold mo sa kanila na which is minsan sa kagustuhan mo nga ma ma-boost yung kanilang channel may mga strategy kang ginagawa sa kanila. Sana kuya alam ko din mapapersonal na buhay mo, mga nangyayari, sinasabi mo sa kanila. Pero mali yun kuya, kasi once na may isa o dalawang kumagat na sa'yo diyan na makita nila na hindi na sila naggo-grow o hindi mo na sila napapansin, diyan that's the time na yayarian ka nila. Yayariin ka talaga nila diyan. Hindi lang pailalim, baka yung mga sinabi mo sa kanila o mga ginawa mo sa kanila dati, babaliktarin na nila yan o ibubunyag na nila yan. At sana hindi mangyari yun kuya. At ito, nagiging advance lang tayo. Kasi nakikita na yung mga reactors kung paano sila gumalaw eh. Although hindi mo naman lahat yan na ma-manage o hindi mo naman lahat yan na namo-monitor, pero tinutulungan kita na ma-analyze yung mga bagay-bagay kung paano nila dinidiskartehan yan.
Ngayon kung paano ko nasabi tingnan mo, noong prinomote mo kuya, si Boss Wakiwak, kokonti. Kasi in-observe ko, kokonti yung mga nag-subscribe sa kanya. Bakit? Kasi okay kayo, 'di ba? Okay kayo. So, yung mga pumunta sa'yo, yung mga galing sa'yo na pumunta kay Wakiwak, extension mo lang yun. Konti lang sila. Nag-extend lang sila kay Boss Wakiwak. Pero, once na banatan yan ng mga ano, gumawa ng issue kunyari si Wakiwak o kaya ah, nagkaroon kayo ng kunyaring away tapos babanatan yan ng mga reactors, magbo-boom si Wakiwak, Boss Ka-Business. Alam mo kung bakit? Kasi nga, magkakaroon na naman yun ng tinatawag na yung pagkakahiwa-hiwalay o pagkakabaha-bahagi. Ngayon, lahat na naman ng pupunta kay Boss Wakiwak, galit na naman sa'yo. So, bawas ka na naman. Hindi na babawasan yung subscribers mo kasi hindi naman na yan sila mag-a-unsub eh. Ang gagawin lang nila, tamad na sila manood sa'yo. Ganun. Tingnan mo, pansinin mo, lahat ng mga umalis sa'yo na binakbakan ng mga reactors mo, lumago yung channel, gumanda yung views, humina ka. Kasi nga, mali yung way ng pagbabakbak nila. Mali yung way na sa amin, pabor yun. Walang problema sa amin. Bakbakan kami ng bakbakan, walang problema sa amin. Kasi once na nag-vlog kami, diba, pabor yun, magbo-views kami. Pero, pagkawawa ka naman. Kasi lahat ng nanonood sa amin na nakuha galing sa'yo, magiging against na sa'yo. Kasi nga, kinondisyonan ng mga reactors mo pangit yung way nila kung paano sila mag-react. Laging negative. Pansinin mo kuya, bakit laging negative? Bakit wala man lang silang video na binuboost ka, na pinapa laganap o pinapalawak yung nagagawa mong pagtulong? Bakit wala? Paano ko nasabi? I-check mo yung mga community ng reactors mo. Kahit isang video mo, wala. Di ba? Sila-silang mga reactors lang, mga video lang nila, yung mga ano nila, share nila sa community nila. Check mo ngayon, kuya, yung mga reactors mo, yung mga main na reactors mo na mga talagang kumakagat ko, no? Tignan mo yung mga community nila, kahit isang video nyo wala. Hindi ko lang alam, pagtapos ng video na to, baka biglang mag-share na yan. Pero makikita mo naman yung oras at saka day, at saka time kung kailan nila shinare. At malalaman mo na totoo yung sinasabi ko. Yan, yung mga nagpapakilalang reactors mo o mga reactors mo na dumadali sa'yo pailalim ko. Tingnan mo yung mga community nila. Oh, bakit? Kung talagang reactors ka, gusto mong ipalaganap, yung natutulungan ng nireactionan mo dahil idol mo, dahil gusto mo, dapat positive in a positive way. Pinapalaganap mo yung mga ginagawa niyang mabuti. Di ba? Sabihin man lang sa mga vlog nila na reactionan na suportahan po natin, patuloy po nating suportahan ang Ka-Business Family, ang Papa Dins. Isa lang nakikita ko talaga, si Sir Taong Gala lang. Shout out sa'yo, Sir Taong Gala. Saludo sa'yo, napakagaling mong mag-reaction. Siya lang ang kaisa-isa. Yung iba, pinaplug lang na text, pinaplug lang sa gilid-gilid, picture-picture. Yung iba, hindi yun makakatulong. Dapat sasabihin mo. Kung sasabihin mo yung ano, yung pangalan, 'di ba? Kung paano kasi may express mo sa salita mo kung paano mo ipapasuportahan yung isang tao 'di ba? Kahit naman ikaw Sir Ka-Business, 'di ba? Ilagay mo lang diyan yung channel ng gusto mong i-promote. Walang magsu-subscribe diyan. Ilagay mo lang yung channel niya sa video mo, walang magsu-subscribe. Pero pag sinabi mong makikisuyo, subscribe po natin si ganito, si ganyan, yun, 'di ba? Mahuhook mo yung tao. Ganun dapat. Kaya saludo sa'yo, Sir Taong Gala. Sa iba, the rest, wala na. Hindi ko kilala yung mga ibang reactors mo, pero lahat ng mga nakikita ko ay negative. Kaya ingat ka kuya, na ito, ginawa ko lang tong video na to para maging babala. Na sana wag umabot sa time na ikaw ay kagatin na ng mga reactors mo kasi wala na silang mapala sa'yo. Kasi ganun yung ginagawa nila Nagsisip-sip, sip-sip yung mga ano na yan, mga reactors mo na yan. Sorry for the term, alam ko mga reactors, iyan yung way nyo para kumita sa social media. Kasi nga reactors kayo. Hindi na kayo makakapag-vlog ng iba. Kasi nga reactors kayo 'di ba? So magre-react lang kayo ng mag-react. Hindi naman sana pangit yung mga ginagawa nyo. Dapat gawin nyo lang ng tama, 'di ba? Mag-react lang kayo ng naaayon. Mag-react kayo, wag sa mga negative, 'di ba? Wag mga sa negative. Bibigyan kita ng example, kukuha ng example. Kunyari, nung tinulungan ko si Kuya Jonathan, tinulungan ni Power Ranger, 'di ba? Wag na dapat yung bigyan ng issue, dapat ito ay mga galing
kay sa ka-business family dati na ngayon ay tumutulong na rin, 'di ba? Yung mga bagay na hindi matugunan agad-agad, ura-urada ni kuya ka-business ay meron ng kahit papaanong mga galamay na nagtutulong-tulong para sa gano'n ay makabahagi sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng ka-business family. Kasi kami kami, proud kami na galing kami sa ka-business family, 'di ba si Power Ranger, proud na proud 'yan, sinasabi niya 'yan na produkto siya ng ano, ng ka-business family. O proud na proud 'yan. Sinasabi niya na ako talaga ang produkto ng ng ka-business family. Ngayon titirahin niyo, babakbakan niyo ng walang utang na loob, eh, di siyempre naman yung mga naniniwala kay Power Ranger magiging against na sa ka-business family 'yan. Kasi babakbakan niyo ng gano'n, eh, 'di ba? Eh, pero kung binakbakan niyo sana ng produkto 'yan ni kuya at 'yan gumagawa na siya ng mabuti, lumalaganap na yung paggawa ng mabuti ng ka-business family, 'di ba ang ganda sana. Sino ba yung ka-business family na 'yan, Power Ranger, 'di ba? Sino ba 'yan? Eh, di siyempre titignan nila yung ka-business family at makikita nila dun yung mga vlog na pagtulong, di mapapa-subscribe sila, mapapa-view, yan pala ang ka-business family, mabuting channel pala 'yan. Eh, ngayon babakbakan niyo ng babakbakan, eh, ngayon 'pag pumunta dun sa ka-business family at may nakitang wala plastic lang 'yan. Gano'n agad yung impact sa ka-business family, plastic lang 'yan kasi dun kay Power Ranger ginaganon-ganon sila, sabi ng reactor, oh, 'di ba? Hindi ngayon makapalag si kuya, wala kang palag kuya. Wala kang palag sa ginagawa ng mga reactors mo. Pero ayan, hindi kita papangunahan sa gusto mong mangyari. Nasa iyo 'yan kuya, sa'kin lang ay binibigyan lang kitang babala at konting reminder. Kilala mo naman ako, eh, bihira ako magsalita, bihira ako magsabi ng mga ganitong bagay. Actually ito puwede naman nating pag-usapan, personal, eh. Pero siyempre sa personal, dalawa lang tayo mag-uusap. Paano yung mga nakondisyonan ng mga reactors mo na mind ng mga viewers ko, yung mga viewers ko din na against na sa'yo, 'di ba? Paano yun, yung mga nakondisyon na yung mind. So, minabuti ko dito ko ipakita sa vlog na 'to, ipalabas sa video ko, para at least maliwanagan din yung iba. At yun nga, ayoko dumating yung point na mahirapan ka na lalo kasi hindi na maganda yung tinatakbo ng channel mo kuya at nagmamalasakit lang din ako sa'yo. Sabi ko nga kahit wala ako diyan, kung kakagat, kakagat naman ako, eh, sabi ko 'di ba? At hindi porket wala ako diyan, eh, wala na rin akong pakialam. Gano'n yung pagmamalasakit natin. Alam mo naman kuya, kilala mo naman ako at kilala mo naman kami nila Boss Power Ranger at wala lang, pinasama lang tayo at pinapasama at gustong sirain lang ng mga reactors. Sorry kuya, kasi alam ko na reactors mo 'yan, eh, mahal mo 'yang mga 'yan. Pero yung pagmamahal mo kasi, gusto ko lang din ipakita na siyempre yung iba kasi sinasamantala at maaari ito mga reactors, ayan, maaaring mapanood niyo 'to at magkaroon kayo ng reactors, magalit kayo sa'kin, go! Walang problema, mag-reaction kayo dito sa reaction video ko, sa mga video ko mag-reaction kayo. Pero kung talagang totoo kayo, hinahamon ko kayo live para magkaanuhan na, magkaalaman na. Pero, hindi ko pinipigilan yung paglago ng channel niyo. Ang gusto ko lang maging smooth na kung saan tayo nanggaling, kung saan nanggaling yung mga community natin, kung sino talaga ang may-ari ng community, eh, mag-i-stay yung mga viewers doon sa kanya at mag-i-extend lang sa atin. Ang nangyayari kasi, yung mga pumupunta sa amin nila Boss Power Ranger, nila Boss Wakiwak, nila Eric Aningat, si Tunying, isa pa ngayon, si Boss Tunying, kaibigan ko yun, nung natulungan niya si Kuya Jonathan. Ilang followers, ilang viewers, ilang subscribers ang nadagdag sa kanya na nagko-comment doon, nakikita ko. Hindi mo naman kailangan magpaalam kila ka-business, eh. Okay lang yung tulong mong 100, 'di ba? Oh, against na sa ka-business family 'yun kasi nga binakbakan ng mga yung ginagawa ng mga reactors mo, eh. So ngayon mga reactors, hindi ko pinipigilan yung pagsikat niyo o kung ito yung way niyo para kumita ng pera, nakakatulong sa inyo. Sorry po, hindi ko po 'yan wala po sa intention ko na i-stop 'yan o pigilan 'yan. Pero gusto ko lang po sana yung community natin at yung may-ari ng tunay na community natin, mag-stay do'n yung mga viewers para mas malago pa yung matutulungan at mag-extend sa atin yung viewers niya, eh, magpasalamat tayo. Huwag naman yung makukuha niyo tapos magiging galit na sa kabila. Makukuha ni kuya, galit na sa akin, 'di ba? Makukuha ni Rick Aningat, galit na sa ka-business family. Pupunta sa ka-business family, galit na kay Rick Aningat. Huwag gano'n. Huwag gano'n mga buddy. Kasi unang-una, hindi niyo man kilala si ka-business at yang ka-business family, napakababait niyan.
So kuya, alam ko na, naintindihan mo yung ibig kong sabihin at, mga ka-reactors, pasensya na kayo kung sinabi ko 'to, totoo lang at obvious na kasi kayo, masyado. Obvious na kayo. Ngayon, hindi pa naman huli ang lahat, puwede niyong baguhin yung way ng pagreaksyon niyo. Yung way ng pagre-reaksyon niyo, yung, 'di ba, yung, tama, ipalaganap niyo yung positive vibes. Positive vibes yung ipalaganap niyo, 'wag yung bad vibes. Tsaka ano, concerned din ako sa inyo, yung mga nagre-react na na hindi tama yung pagre-reaksyon, yung way ng pagre-reaksyon kasi merong ano yan, may tamang, ano diyan mga buddy, may tamang, ito magsasalita ako in technical. May tamang procedure diyan sa pag-ano, pagre-reaksyon, hindi yung nagpapalabas ka lang ng picture o kaya nandun lang yung maliit na picture mo, nagsasalita ka, hindi gano'n yung tama. Kasi ayoko din sa umabot sa time na, ah, ma maparusahan ba o ma-violate niyo. Actually naba-violate niyo na yung rules, yung policy niya. Puwede niyong basa-basahin yung rules and regulation ni YouTube kung paano ba yung tamang pagre-reaction video kasi baka magulat kayo one time na biglang mabigyan kayo ng violation o mawala yung channel niyo, baka may iba na naman kayong sisisihin, 'di ba? May tamang pagre-reaction video po. Puwede kayong magpakita ng mukha, 'di ba? Puwede kayong ilagay niyo yung video pero huwag niyong ipi-play ng buo. Puwede kayong magpakita ng mukha at hindi allowed sa YouTube yung boses lang. Hindi puwede. Yung may isa kasi akong kakilala, boses lang niya yung naririnig. So, although siguro kumikita ka ngayon pero 'wag mong asahan na tatagal siya. Kasi nga once na may nag-report diyan sa channel mo or once na may ilan na magsabi na kunyari kasi yung way ng pagre-reaksyon mo, hindi maganda o maaaring kagalitan ka tapos i-report ka, madali lang mawawala ang channel mo kasi nga hindi talaga akma yung gano'ng reaksyon. Kasi maglalagay ka lang ng picture tapos animated pa yung nilalagay mo, dun pa lang reuse content ka na dun, kasi lagi mong ginagamit animated, 'di ba? Gumagamit ka ng automated na mga anime na kunyari bumubuka-buka yung bibig, ewan ko kung paano nilalagay mo reuse content ka na kaagad dun, gumagamit ka ng ibang third party apps, 'di ba? O gumagamit ka na ng, ibang, sistema. So dun pa lang reuse content ka na dun kasi hindi mo naman mapipigilan o hindi mo naman ma-e-edit yung pagbuka-buka ng bibig nung anime. Ito, inaano ko 'to parang magkaroon ka rin din ng idea para at least, pagdating ng panahon, at least nagkaroon ka ng idea, magpasalamat ka pa sa akin na, hindi nawala yung channel mo. Pero sabi ko nga, yung mga reactors, baguhin niyo lang. Hindi ko pinapangunahan si kuya. Si kuya ang bahalang magsabi sa inyo at sana na-realize din ni kuya yung mga ibig kong sabihin at 'yan, titingnan natin, hindi pa naman huli ang lahat, titingnan natin yung mga way kung paano kayo mag-react sa mga susunod at malay niyo 'di ba, kahit kami, ako tamad na gustong-gustuhin ko mang i-share yung mga video niyo pero tamad na tamad ako, Kasi titingnan mo negative vibes, anong mapapala ni kuya ka-business do'n sa mga 'pag ine-repost ko yung nire-upload, shinare ko yung vlog niyo, anong mage-gain ni kuya do'n? Panay negative na naman kasi ang tingin kay kuya plastic, ang tingin kay kuya 'di ba, masungit, ang tingin kay kuya pakitang tao, gano'n lagi ang implikasyon kasi. Ngayon kung maganda yung reaksyon niyo do'n sa video ni kuya ka-business, di kung mga positive vibes, baka lahat pa kami mag-share ng video niyo at sama-sama tayo sa pag-angat. So hanggang dito na lang mga buddy, maraming salamat at pasensya na kayo, medyo naging real talk lang ako. At 'yun talaga nasa puso ko, hindi naman puwedeng iwas sa walang bahala natin 'to, siyempre pinagmamalasakit din natin ang ka-business family. Kila kuya, ate, boss, papa Dins, shoutout sa inyo. Kagwangs, 'yan. Actually, sa totoo lang, gusto ko lang idagdag, hindi naman na kayo kailangan ni kuya, 'Di ba mga reactors, hindi kasi andiyan na ang kagwangs. Yan ang the best na magpapatuloy ng legacy ni kuya. Pero dahil nga sa kagustuhan ni kuya na makatulong pa sa iba, naggawa siya ng reactors kung saan sana dapat ipalaganap niyo din yung mga mabuting ginagawa niya. Hindi yung mga negative vibes ng mga taong umaalis sa kanya, ginagawa niyo ng issue. Alright? So kagwang, shoutout sa inyo. Kila kuya, ate. Kila Boss Dave. Alam ko napapansin din 'yan ni Boss Dave. Maaaring hindi lang ma-express ni Boss Dave yung gusto niyang sabihin. At 'yan, mga ano diyan, mga kaibigan natin, kila kuya, ate. Shoutout sa inyo at magandang gabi. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog.